Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon, ito yung pagkikwentuhan natin ngayon ay yung nangyayari ngayon sa Davao. So, di ba, nung nakaraan na sinugod ng PNP para iserve yung warrant ni Kibuloy dun sa Davao, di ba, nagpalit sila dun ng mga opisyal ng PNP. So, tinanggal yung mga nakapwesto ron, so pinalitan ng bago. So, doon naki-question yun na bakit ganun yung nagiging sistema na bakit tinatanggal pa isa-isa tapos biglang naging bultuhan lahat ng mga nakapwestong PNP official o officer doon sa Davao. Andiyan pa yung nagkaroon ng issue na itong si Mayor Baste mukhang plano nilang tanggalin din sa pagiging mayor. So, ngayon ito nang nangyari na naman, parang nakakatawang isipin na sa loob lang ng isang araw, 3 beses magpapalit ng director, chief director ng PNP yung Davao. So pagkalagay ng bago, after mga ilang oras lang, nagpalit ng panibago na itatalaga. Tapos naglagay naman ng panibago. So 3 beses nagpalit ng opisyal sa Davao ang PNP. So marami nagtataka na bakit ganun, na parang hindi pa nga nakakaupo yung mga inappoint yung hawak sa PNP dun sa Davao, pinalitan kagad ang 2 beses. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. So, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitang to. 3 beses pinalitan ng pinuno ng Davao City Police Office sa loob lang ng isang araw. Kaugnay niyan, live nating mga kausap si Bril Montalvo. Bril, ano ba yung nangyari nga sa balasahan dyan? Cheryl, 3 oras matapos maupo sa pwesto ang katatalagang officer in charge ng Davao City Police na si Police Colonel Lito Patay ay agad na siyang napalitan. Bili mo 3 oras pa lang ang nakakalipas, hindi pa umiinit yung puwet nung papalit na PNP official dyan, tinanggal kaagad siya sa pwesto. So parang nangyayari dito, hindi pa ngayon na isusuot yung yung uniforme niya para mag-oath siya bilang susunod na PNP official dyan sa Davao City. Pinalitan kagad siya 3 oras pa lang. Di ba parang naman yun, hindi naman nakakadismay, nakakahiya dun sa inappoint. Tapos 3 oras pa lang, papalitan na agad siya. So parang ang dating, parang nagkamali ba yung PNP chief natin sa pag-assign dun sa magiging chief of police ng Davao. Kaya siya papalitan agad. So parang ang nangyayari, hindi ka pala qualified, kaya katatanggalin ka agad. So 3 oras ka lang pwesto bilang chief of police dyan. So parang hindi mo nga pwede consider as achievement para sa sarili mo, na parang ilalagay mo sa credential mo na naging chief of police ka ng Davao. Kasi 3 oras lang di ba? Parang nakakapagtaka kung iisipin ninyo. Nasa command conference kahapon si Colonel Lito Patay nang makatanggap ng tawag mula sa isang opisyal. Sinabihan daw siyang ni-recall na umano ang kanyang designation bilang OIC. Bili mo, nandun na sa ceremony mismo, di ba? Parang ang laking kahihiyan niya para dun sa chief of police na itatalaga, na nandun ka na sa ceremony, tapos bilang makaka-receive ka ng tawag na, oy, teka lang, tatanggalin ka na kagad yan, hindi ka pala qualified. Hindi ka pala para dyan. So, tsupi ka muna. Medyo, siyempre, yung ganyang seremonya, katapano, yung family niyan, kumbaga, naghanda na. Diba? Pinagmalaki na yung kanilang kaanak na to, chief of police na ng Davao. Tapos, biglang babawiin. So, parang nakakahiya sa part po ng in-appoint na 3 oras lang pala siya upo kasi hindi naman lang siya in-inform na, oy, 3 oras ka lang upo as chief of police ng Davao, ha? So, huwag ka masyado mag-assume. Diba, parang nakakaya, nandiyan ka na sa ceremony. Pero, ang alam ko, hindi yun yung first time na nangyari. May nangyari pa niyan sa Napolcom na ganyan din. Nandun na siya sa ceremony mismo, bigla siya naka-receive ng tawag na sinasabi, nire-recall na yung kanyang pagkaka-appoint bilang, I think, NCRPO yata yun. So, naulit-ulit.
'Di ba? Hindi man lang iniisip ng mga opisyal na to na kahihiyan niya doon sa taong inappoint nyo, tapos babawiin nyo rin. Tapos andyan na mismo siya sa ceremony mismo. Hindi mo man lang pinatapos na muna yung ceremony para at least nakapag-celebrate naman muna. Kasi yung mga yan, may nakahanda ng pagkain yan. 'Di ba? Kasi si-celebrate nila yan, malaking achievement yan bilang pulis. Tapos winasak agad ng ilang oras lang, 'di ba? Hindi na idinitalye kung sino ang tumawag sa kanya. Si Colonel Patay ay inilipat naman bilang bagong hepe ng Regional Operations Division ng Police Regional Office 11. Samantalang itinalaga naman bilang bagong OIC ng DCPO si Police Colonel Sherwin Butel na dating hepe ng Regional Communications and Information Technology Management Division ng Davao Region Police. Pero Cheryl, hindi pa man nakakaupo si Colonel Butel bilang OIC ng DCPO kahapon ay lumabas na naman ang isang order mula sa camp. So, di ba? Tulad niyan, may inasay na silang bago. So, hindi pa nakakaupo. Siyempre, tuwan-tuwa na to eh. Uy, ako na yung susunod. Ako ang na-appoint. Tapos, hindi pa nakakaupo. Uy, huwag ka masyadong magsaya dyan. Tsupi ka muna, hindi pala ikaw. Nagkamali lang pala. Di ba? Sa part ng parang pinagtatawanan na lang yung PNP. So parang magiging moral lesson dito kapag nanggaling yung appointment sa PNP, huwag ka muna mag-assume. 'Di ba? Kumbaga huwag ka munang magpahanda, huwag mo munang i-announce kahit kanino na ikaw ang i-appoint. So dapat 'yan i-set mo na kagad na saka mo siya i-announce kapag ibinigay na sa iyo yung pwesto. Talaga pag nakaupo ka na mga ilang, sabihin natin mga isang linggo na, para at least man lang nakaupo ka na 'di ba? Hindi yung naka-receive ka lang ng tawag na sabi i-appoint ka bilang chief of police diyan. Tapos i-broadcast mo kagad kasi mapapahiya ka lang dahil sa sistemang ginagawa ng PNP ngayon na anytime pwedeng bawiin kagad. So parang nangyayari trial and error. Siguro yung PNP chief, eto na gusto niyang ilagay dyan, kaso may bumulong sa kanya, uy, wag yan. Hindi ko bata yan. Masagasaan yung mga transaksyon ko dyan. So, palitan mo yan. So, baka ganun yun ang nangyari. Kaya siguro pinalitan kagad yung dalawa. At maglalagay sila ng panibago uli. So, parang nagkamali lang ng bunot. Nagkataon yung naiwan, yung pala bata nung, yun yung mas recommendation ng bumabata-bata dyan dahil nga sinasabi nga nila may part na ng politika rito Kaya pinapalitan lahat ng official dyan kasi ang gusto nilang ilagay dyan yung siguradong nakalining sa administrasyon yung kanyang loyalty. So tingnan natin sino ba yung ipinalit sa dalawang naunang inappoint. Krame sa pagtatalaga kay Police Colonel Hansel Marantana bilang Acting City Director ng Davao City Police. So yun, si Marantan daw yung ilalagay diyan. Kung di ako nagkakamali, nabanggit yan ni Bucor Chief Bantag. Kung di ako nagkakamali so parang hindi yata maganda yung record nito ni Marantan. So pagkakaalam ko lang din, mukhang Ito ay hindi na officer in charge ang itinalaga sa DCPO. Wala pang impormasyon kung saan ililipat si Colonel Butil habang wala pang paliwanag ang pamunuan ng Police Regional Office 11 hinggil sa nangyaring balasahan ng DCPO ngayong linggo. Matatandaang noong Lunes lang, nirelieve ang lahat ng station commander ng 19 na police station ng lungsod. Prerogative umano ng bagong regional director ng PRO elect. Tingnan nyo, tinanggal lahat ng lahat ng opisyal ng Davao after mag-resign ni BP Sara as Vice President. Lahat ng nasa Davao na mga opisyal ng pulis doon tinanggal, pinalitan. So sino ang inilagay? Yung kanilang bata-bata, yung baga sabihin natin mapagkakatiwalaan daw nilang kumbaga maka-administrasyon. Dahil itong kung di ako nagkakamali si Marantan is under yan ng DOJ ni Remulla. So since si Remulla is under din administration, yun yung tinuturo nilang dahilan kung bakit itong si Marantan yung inilagay
na magiging OIC muna dyan sa pagiging chief of police dyan sa Davao. So, talagang hindi may iwasang isipin na mukhang politika nga yung nasa likod ng pagpapalit-palit, yung bigla ang pagpapalit. So, yung nangyayari dyan sa Davao ngayon, so hindi may iwasan na may part ng politika kasi nga tinanggal yung lahat ng station commander ng PNP dyan sa Davao City. Tapos 3 beses nagpalit ng chief of police dahil siguro inilagay nila yung loyalty na sa administration. So wala naman tayong wala naman tayong magagawa kasi prerogative nila kung sino yung gusto nilang ilagay diyan. So sabi nga ni BP Sara diyan, law abiding naman yung mga taga Davao. So tatanggapin nila kung sino yung mga itatalaga diyan. So tingnan natin kung ano yung magiging pagbabago pa sa mga susunod na araw, kung yun na ba talaga yung magiging final na itatalaga ng PNP. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.